malaking problema po sa ating bansa yung basura at bilang koalisyon po ng mga samahan patungkol po sa pangangalaga ng ating kalikasan, lagi po natin ipinapaalala na kaakibat po ng ating responsibilidad yung mga polisiya at batas katulad na lang po ng Ecological Solid Waste Management Act o yung RA 9003 na talaga siya yung nagmaman na pangalagaan or i-manage yung basura. Kahit po sabihin natin na ang bawat bahay po ay may mga upang bilang mga Pilipino dahil po tayo ay tinaguriang sa share economy nga po, no, malaki din po yung kontribusyon ng mga kumpanya na silang naglilikha o nagpo-produce ng maraming plastic. At isa din po ito sa mga nagko-cause kung bakit po maraming pollution, no, sa hangin, sa tubig, at iba't iba pang mga pinsala na pwedeng makaapekto hindi lang sa ating kapaligiran, pati na rin po sa ating kalusugan at iba't ibang aspeto ng ating buhay. So panawagan natin palagi na palakasin ang pag-i-implement po ng batas na ito at hindi po kailangan na kasalukuyan po kasi meron pong isinusulong na House Bill 7575 na layunin ay ipasok ang waste incineration sa pag-regulate ng mga basura. At ito po ay tinututulan natin bilang coalition po na hindi po ito tama at hindi rin po ito nakabubuti dahil base sa mga maraming pag-aaral at pagpapatunay na ang waste incineration ay hindi po sagot para po ma-regulate ng maayos ang basura at talagang dapat suportahan ng mga alternatibong mga solusyon sa pag-reuse, sa pagbuhay ng kulturang mga Pilipino na sa ating po talagang identidad, no, sa ating bansa dito sa Pilipinas. At nakuha mo, Ma'am Queen, na yung po nga susunod ko sana pong katanungan kasi nga po ito po nga pagnanais po ng ilang po nating mga LGU or ng ating po nga gobyerno ngayon na magkaroon po ng incineration, na which is ito yung pagsusunog po ng basura para at least makakuha din po ng enerhiya. So, binanggit po na hindi po kayo pabor dito. So, right now po, sa tingin po natin na paano patin paigtingin? Kasi parang relax ang ating naman po mga LGU regarding nga po dito sa ating po nga Republic Act 9001 na sa waste segregation po na hanggang ngayon patuloy po natin nga ina-announce pero sa mga kababayan natin, parang wala pong nangyari po nga mga segregation at patuloy ito nga nangyari po nga malaking volume po ng basura. Malaking katanungan din po para sa amin, no? Siyempre dahil ito po ay batas, lagi po natin tinitignan kung paano po ito ini-implement ng maayos. Dahil po malinaw naman po na ang batas ay nagsasabi na kailangan maging malinis, may sariling MRF ang bawat LGU at barangay. Pero sa klasifikasyon po ng mga basura, ano po ba yung mga basurang lagi nating naitatapon at lagi po natin nakikita sa kapaligiran natin? Tahi-tahi po kasi itong mga naratibo po na nakikita natin, no, na hindi porket po maganda ang teknolohiya ay lagi po itong tama at nakabubuti sa atin. Pero kung ang teknolohiyang ito, katulad po ng waste incineration, ay may iba't iba po pong apekto, hindi lang po sa ating kapaligiran, pati po sa kalusugan, ay mabuti pong tignan kung paano po mas ma-implement ng maayos yung batas na RA 9003 dahil hindi naman po mahirap siguro para sa mga LGU na mag-regulate at magpatibay ng kanilang mga pulisiya, lalo na po kung basura at araw-araw naman po natin itong ginagawa. Pero kung meron po talaga tayong will, no, political will na isapuso at isabuhay itong batas na ito na naglalayon na mas mapalinis at gawing maginhawa ang ating mga nalalanghap na hangin at mga katubigan, no, hindi po natin mararanasan itong mga matitinding pagbaha at pagbara ng mga iba't ibang klase ng mga environmental problems po. Sa tingin po ninyo, Ma'am Queen, ano po yung nagiging challenge po ngayon sa mga LGU po natin with this pag-implement po ng RA 9003? Malaki yung problema po ngayon dahil po ang mga MRF po ay limited lang po sa mga LGUs, lalo na po sa mga maliliit na barangay. Siguro it's high time na balikan po natin kung saan po talaga nilalaan itong mga pondo po ng ating gobyerno dahil malaking porsyento po ng ating pulisiya or paggogobyerno ay nakalaan din sa solid waste management. At kung ito po ay nai-implement nga po ng maayos, siguro mababawasan po yung pagkalat ng mga basura at yung sabi nga po natin dahil nga po ito ay base din sa political will ng mga ating mga opisyal.
hindi lang po dapat na burden ang ating mga consumers, ang ating mga household. Kasi kung ang pagmamanage po ng basura ay hindi po nakikita sa barangay, mas lalo na po itong hindi mag-reflect kung ano po kung meron sa mga tahanan. Kaya kailangan po lahat nagkakaisa at kailangan po natin lahat na manawagan. Kaya nga ngayon pong World Environment Day, ayun po yung panawagan natin na bigyan ng pansin itong lumalalang krisis sa basura. Yes. And Ma'am Queen, ngayon po ba, lalo na no, sa mga marami na po ba yung mga nag-a-adapt po ng mga LGU or hanggang sa ngayon ay iilan pa lamang po yung mga single-use plastic ordinance? Sa mga kasamahan po namin ng mga organisasyon po sa Eco Waste Coalition, talaga pong sinisikap namin na magkaroon po ng mga modelong mga LGUs po, yung mga LGU models natin na champion po ng zero waste. Sila din po yung katulong natin sa pag-implement kahit sa simpleng paraan po ng pagbasa ng mga ordinansa sa SUP ban at pag-regulate po ng mga plastic. Aminin naman po natin na mahirap po itong labanan, pero dahil nga po may kapangyarihan po ang posisyon at kapangyarihan po ang batas, ang mga polisiya, kailangan po ito mas maging makatao at syempre makakalikasan. At hindi naman po ito nangyayari sa isang gabi lamang. Kailangan po ng sunod-sunod. Syempre sa LGU po, siguro bilang pa rin po hanggang ngayon, pero meron po tayong paniniwala at naniniwala po tayo na posible po itong mangyari kung meron po tayong mga champions po sa bawat LGU.